sa Facebook o sa kahit anong social media platform na meron lang daw silang pamantayan at tayo ang susunod. Bigat po na. Tayo ang susunod sa pamantayan nila. Pambihira. Hindi po ba pwedeng puwersahin natin yung mga yan na pagka fake news naman at nakakaapekto? Magandang umaga po, Mr. Chairman. As far Wala. as Yusek Ramon Ilagan, boss. magandang umaga po. And to all the distinguished members of the Senate, to our SP, magandang umaga po. So as far as the PCO is concerned, so that's really beyond our control to take down. Ours is purely on, number one, is really to educate our people. At naniniwala ho talaga ang PCO dyan, Presidential Communications Office, na because of the spread of fake news talaga, ang dami hong naapektuhan na miyembro ng pamilya, maging ho siguro yung efforts natin sa gobyerno sa pagtulong ang mga business establishments. So what we have launched since 2023 actually, nag-launch po ng Media Information Literacy ang PCO about it. So para at least magabayan po ang ating mga mamamayan hinggil sa spread ng fake news. Kasi first of all, siguro maganda rin pong i-identify natin ano pong pagkakaiba ng fake news do sa misinformation at saka disinformation. And I think with this hearing po is malaki po ang maitutulong nito. Now, part of that media information and literacy campaign, which we branded also as the Maging Mapanuri sa lahat ng mga lumalabas sa mga social media po natin. So, the name itself is a deliberate call to action to encourage Filipinos to become discerning and critical thinkers. So, based on this, part of this Maging Mapanuri, ine-educate din po natin ang ating mga kabataan tungkol dito. So, may mga information campaign po na inilalabas ang Presidential Communications Office about this. Opo, napakaganda po niyan, kaibigan. Ang point lang po kasi namin, yung pag-take down sana kagad, wala pong kapangyarihan ang PICO para sabihan ang Facebook na isama yung halimbawa lang po ito pati po ang Pangulo ng Pilipinas, ang dami din pong fake news sa kanya tungkol sa pamilya niya. Hindi po ba kayo nababahala doon? Of course, maging po ang opisina ng Office of the President, ang tanggapan ng ating Pangulo, nagiging biktima rin po ng fake news. For example, halimbawa, mga pag-a-announce ng mga link, yun hong sa mga suspension ng mga klase, yun hong walang pagpasok, nagiging victim din po ng fake news, no? So, SP. Mr. Chairman, please, thank you. Yun nga po yun ang siguro ang tinatanong po ng ating chairman, yung kung ano pa ang mga pwedeng mga pamamaraan at saka kung pwede makita natin dito para paggawa natin ng batas. Like for example, mayroong lumabas na fake news na tinatax ko raw yung mga ano tawag dito, yung lahat ng gumagamit ng internet na mga ang tawag nila, mga content creators, tinatax ko raw. Abay, gusto kong patayin ng lahat ng content creators Hindi ba? Ba't ko gagawin yun? Hindi ba? Ako nga ang kalaban ng tax Ayokong madagdagan na tax. Kung pwede nga, babawasan natin ang mga tax. Kakampi ko ni Senator Marcoleta sa alisin yung bat Hindi ba? Pero, ang dami naniwala. At saka maraming ang tawag dito, yung pinapakalat kagad nila Di ba? Kalat na kalat kagad yun. At talagang sirang-sira ang pananaw nila sa akin para dahil isipin mo yung content creator, tatax mo. Una sa lahat, gago rin yung gumawa nun Paano mo gagawin yun? Napakahirap gawin nun. Tatax mo yung mga content creators, paano mo gagawin yun? Hindi madali yun. Baka pagtawanan siya ng BIR But anyway, ang daming naniniwala. Yun ang mga danger na sinasabi. Hanggat maaari ay mapigilan agad or ma-take down basta may mga ganong klase. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po, SP. Opo, yun po, Yusek Mon Ilagan, yung pong matanggal kagad Yun yung nilagyan tayo ng pamantayan ng ng Meta. Yun lang. Yung pamantayan yun na yan. Paano yung security, din po yan
risk na binibigyan natin ng malaking kasinungalingan yung ating mga matatawag nating key katulad Presidente, Vice President, Senate President, future President, nandun pa. So, paano? Huwag mo isama dyan, please. Mr. Chair, no, please. No. Diyan nga ako natutrol Dahil dyan please don't. Huwag yun ang dagdagan problema ko po. Salamat po. Okay. Opo. Mr. Chair, the first thing we do is really, kapag may mga ganon, is to really debunk yun pong maling information na yun. And then secondly, we actually, may mga anti-cybercrime law naman tayo. We coordinate with the ICT, the Department of Information Communications Technology, the PNP, and of course, the NBI. So far, that's the first thing that we do po. Pero napakalaking bagay po kung manggagaling po sa inyong opisina. Totoo lang po, malaking bagay po pag manggagaling po sa PICO ang panawagan natin sa Meta. Na yung mga very personal na makakaapekto po. Ma-take down lang kagad. Hindi naman po yung kasuhan ng mabilis kasi yung kasuhan may due process yun Yung i-take down lang po kagad pag walang katotohanan. Maraming salamat po.